you, Holy Spirit. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Sana po yung mga nandyan sa parking labas, ay dito po kayo, maluwag po sa loob, mga kapatid. No? Masarap po yung bago tayo gumawa ng mga bagay. Dito po kayo lahat sa loob, mga kapatid. Okay? Mga nasa labas. Okay? Mga kapatid, yung po inyong mga kasama na nandyan sa labas, naglalangoy na kaagad ata, no? May programa tayo na dapat sinusunod. Okay? Pasok kayo. Okay? Yung mga leaders, kung pwede po, mga DICs, yung inyong mga nasasakupang mga tao, hindi tayo napunta rito para maglakwat sa, hindi, para mag-enjoy lang. Minsan lang ang tao mamatay, pagkatapos ay pag-upo. Nagpapabidyo eh. Kaya mahalaga po, pagbigyan natin ang Diyos sa ating buhay. Dahil napakahalaga, Babalik ko po. na tayo po ay inuunay ang Bibidyohan ko lang daw Panginoon. siya. Amen. Kaya pumasok po kayo dyan, mga nasa labas, mga DICs. Nasaan yung mga DICs natin? Ayan. Praise the Lord. Alam mo, hindi ko pagkalap na maramdaman yung presence ng Diyos. No? In the Acts of the Apostles, makikita po natin, naging anointed sila at sila'y napuspos ng Espiritu Santo because they were united in prayer, united in what? In fellowship, united in breaking the bread. Silang lahat ay nagkakaisa sa lahat ng kanilang ginagawa. The secret of anointing and being victorious in the kingdom of God, ang napakalaga po yung pagkakaisa sa lahat ng gagawin po natin. Kaya makikita po natin yung iba nandun na agad sa pool. At yung mga leaders naman ay pinabayaan yung kanilang mga tauhan. Ha? Kaya po, yun po ang isang atin pong dapat na bigyang pansin. Okay? Naramdaman nila yung karanasan nila sa Diyos dahil sila po ay united. Hindi ko Paranaque. UPS4. Di ba? Kundi united in spirit, united in vision, ano pa, united sa prayer, lahat-lahat. Kaya dapat po yun, ano, mga kapatid. Alam nyo, isa sa gawain at isa sa activity ng Kristiyano ay yung tinatawag na prayer and fasting. Prayer and fasting. Yeah? Minsan lang tayo na medyo ang ating almusal ay ganyan lang. Minsan lang tayo na maaring ma-delay sa ating lunch. Pero yung po'y ikinalulugod at ikinagagalak ng Diyos. Amen. Amen. Amen po ba? Kaya masarap po yun, ano? Hindi totoo, sabi ng servant leader sa mensahe niya kagabi, hindi totoo that the truth hurts. Hindi po totoo yun. Na ang katotohanan ay masakit. Kasi kasabihan ng maraming tao, the truth hurts. Hindi raw po yung totoo. Because the truth, ang sabi ng Biblia, the truth, ano sabi? Yan. The truth will set us free. Ang katotohanan ang nagpapalaya sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Kaya po, kung sabi doon sa ating tinuturo sa mga disciples doon sa batch 5, sabi roon, unless a person discipline themselves, doon lang sila nagiging free.
Amen. Doon lang sila nagiging malaya. Greedy. Ha? Sabi ron, you cannot play the piano because you are not free. Ha? Hindi ka malaya because you were not disciplined. Hindi ka naging disiplinado. That's why you are not disciplined in, ano yun? Yung pa-practice ng pagtugtog. When you were not disciplined in your practice, in playing the piano, you are not free to play the piano. Amen. Amen? Amen. Hindi po tayo magiging malaya. Nagiging malaya ang taong tumugtog dahil siya naging disiplinado sa kanyang pagpapractice tumugtog. Nagiging malaya kang umawit sapagkat malaya ka at nagdisiplina sa pag-awit. Amen ba? Kaya napakalaga po ang discipline. Kaya pag ang mga lingkod ng Diyos ay hindi disiplinado, walang pagkakaisa. Walang pagkakaisa. At kung walang pagkakaisa, walang anointing. No anointing, no power. Because the anointing is the Holy Spirit Himself working to those people who are united. Kumikilos sa mga taong nagkakaisa. Amen po ba? Amen. Amen ba? Amen. Tumayo tayong muli at ating i-acknowledge ang presence ng Diyos. Tatayo na naman, sabi ng isa. Bumubulo. Hindi naman nababasa ko yung kalooban natin. Sabi ng isa, tatayo na naman. Paupo lang, tatayo na naman. Hallelujah. Taas ang kamay. Hallelujah. Ang sarap, ano? Alam mo, kanina, doon sa Amber, gusto ko nang umawit. Ha? Kanya lang, hindi ko kayo magising-gising para umawit. Ha? May mga umihilig ang puwit. Diba? Sarap kasing awitin ito. Sa umaga pagkagising. Diba? Bigay mo yung mataas-taas. Ayan. Ayan. Kailangan bigay tudo. Ha? Oh, hallelujah. Taas ang mga kamay. Kanina nagpi-praise and worship. Hindi nakataas ang kamay. Natatakot. Natatakot, mga kapatid. Huwag kayo matakot tumaas ang kamay. There is power in raising of your hands. Hallelujah. Amen. Naging tagumpay si Moses sa kanyang pagtaas ang kamay. Naging successful siya sa pagkipaglaban sa mga Amalisita. Dahil siya ay nakataas ang kamay. Dahil ang pagtaas ang kamay ay surrendering with the Lord. Sign of humility. Sign of being united with God. Ang pagtaas ng ating mga kamay. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y mayawin para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sasaliwa sa araw-araw. Sa pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y maging salawin para sa'yo. Lahat mo'y umawit, lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako masasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon.
Umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes, at sinabi nila, Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ang buong katotohanan, ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinanginginian sapagkat pariho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwi sa Cesar o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis. At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. At sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. Namangha sila nang marinig ito, at sila'y umalis. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ganyan lang ba malakas? Hallelujah! Yung malakas na malakas na malakas. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Good morning, Holy Spirit! Good morning, Jesus! Good morning, Father! Good morning to everyone! Anong sagot? You're welcome. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah! Ako, I feel happy. Ako'y nag-i-enjoy ang aking spirit. At nalulugod ang espiritu ko sa Diyos. Dahil siya ay sumasa atin. Sumasa atin niya ba? At yun ang kailangan natin. Sabi ng Panginoon, without Him, you can do nothing. Amen. Kung tayo hiwalay sa Kanya at wala siya sa atin, wala tayong magagawa. Tapos sabi ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 8, verse 31, if God is for us, who can be against us? Paano nagiging for us ang Diyos? Di ba? Sa ating kakampi nga ba natin ang Diyos? O sinasabi lang natin, nakakampi natin ang Diyos? Kaya masarap po na mag-aral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Palagpakan natin siya. Glory. Ayan. 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 Nawala yung aking ano? Ayan. Glory to God. Amen. Sinasamba kita, Jesus. Pinupuri kita, O Diyos. Ikaw lamang ang siyang sasambahin, pupurihin magpakailanman. Sinasamba kita,
Espiritong nasa sa atin, ano, para bagang hindi pa puno yung ating pagsamba. Hindi ko maramdaman. Diba? Yung bang hindi ko ma-feel yung tinatawag na breakthrough. Ha? Hindi ko ma-feel yung breakthrough, na? Sa pagsamba natin. Maybe ang iba ay hindi sanay sumamba sa Diyos ng ganong style or paraan, no? Kasi iba't ibang uri ang pagsamba sa Panginoon. Pero tahimik ka lang, sumasamba ka sa Diyos. Pero being a charismatic people, bilang mga charismatic people, mga kapatid kay Kristo, tayo ay sumasamba sa pamamagitan ng pag-awit. Amen. Yan ang mga iba siguro, sumasamba sa pamamagitan ng pagtula. Pero pag ganon, saan po kayo nakatingin? So, kaya mahalaga po yung pagsamba, mga kapatid, ano? So, ngayon po, ngayong umagang ito, ang nais ko pong bigyang pansin bilang mga workers. Sino po sa inyo ang manggagawa? Lahat ba'y manggagawa? Ang tanong ko, kayo ba'y may ginagawa? Ano yung ginagawa nyo sa inyong mga chapters? Ha? Kung tayo'y manggagawa, ano yung ating ginagawa sa ating mga chapters? Sa ating mga prayer groups? Mag-alaga tayo. Mag-alaga sa mga tao. Iba-iba, siyempre. Iba-ibang klase ng paggawa. Pero kung maawit, mayroong nagsisikap. Iba't ibang uri. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon, mga kapatid, ay yung tinatawag na the best attributes of a leader. Yan. Ano po ba ang ibig sabihin ng attributes? Katangian. Sa inyong mga manggagawa, mga kapatid, na inaanto, ay ano po ba yung katangian nasa sa inyo? Kayo po mga manggagawa na inaanto, ano ba ang katangian nasa sa inyo, mga kapatid? Yun, ang katangian ng isa nagugutom. Ay, ano ba yung katangian ng iba? Yun, ay naghihikaw. Ano po yung katangian ng iba? Ayun, kumakalam yung tiyan. Yan, mga kapatid, iba't ibang klase. Pero ang masarap po na sinasabi ng banal na kasulatan na attributes po natin, mga kapatid, ay yung tinatawag na integrity. Sabihin nyo, integrity. Ano bang ibig sabihin ng integrity? Dugtungan po natin kung tayo po ay individual, dugtungan po natin ang personal integrity. Sabihin nyo. Personal integrity. Wala namang kabuhay-buhay yung pagsasabi. Yung may power. Yung word. Yung pagbigkas ng word na may power. Yan. Personal integrity. Ano po ba ang ibig sabihin ng personal integrity, mga kapatid kay Kristo? Isang panindigan. Sabi doon sa translation ng ating binasang Tagalog doon ay pagiging tapat. Sabi ng mga Pariseo, doon sa ating binasa, basahin mo yung sinabi doon. Sabi dito ng Bible sa ating binasa, sa translation, Guro, nalalaman namin kayo'y tapat. Honest. Nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ang buong katotohanan. Hindi half-truth, but the whole truth of the Bible ang itinuturo ng Panginoon. Because Jesus is the whole truth, because He is the truth. Amen. And nothing but the truth. Amen. Yung iba na pilitan lang pumalakpak. Ayun, ang sarap, naalala ko pa nung kami nagtitipon lagi dito sa Laguna. Dito sa lugar na ito. At dyan din kami pinautismuhan na kami ilublog dyan. Immersion. Kaya lang hindi ko kayo babautismuhan dahil hindi ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng inyong mga sandalyas. Amen. So, integrity, mga kapatid, sabi ng translation natin, yung pagiging tapat ni Kristo, the other word is honesty. Honesty.
Ano ang sinasabing madalas po natin sa honesty? Honesty is? Honesty is the best policy. Ano po bang ibig sabihin ng policy? In insurance business, kung hindi po alam ng tao ang policy ng insurance, mga kapatid kay Kristo, maaaring hindi ka makaklaim ng benefits. Kailangan, kung ikaw ay bibili ng isang insurance plan, kailangan alamin mo at pag-aralan mo ang policy. Nakikita ko yung ibang mamukha ninyo, may nakasimangot, may... Tandaan nyo, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Ito'y minsan lang. Ewan ko noon ay naganap na sa inyong ganito, pero sa aking pamuno sa inyo, ngayon lang. Amen. At napakahalaga nito. At kung hindi pa man kayo sanay, sanayin nyo na. Sapagkat masasabi kong lahat ng paraan para tayo ay matuto ay gagawin ko alang-alang sa Panginoon. Halata pa rin po yung inyong palakpak. So, the other word of integrity is honesty. And honesty is the best policy. Kaya kung ikaw ay may honesty, nakatitiyak ka ng biyaya, pagpapala mula sa Panginoon. That's the best